ito po nga pagpapahatid natin ng tulong ay hindi po mahaluhan ng mga ibang mga factors that would be detrimental, also, of course, to disaster-affected families and individuals. So, sana mag-focus na lamang po tayo sa pagpapahatid ng tulong sa ating mga kababayan dahil yung pong pag-provide ng assistance ay wala naman pong kinikilalang politika. Makakasama natin ngayon ang Disaster Response Management Group at spokesperson po ng DSWD. Walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. ASEC, magandang umaga. Admar Vilando po at Jason Rubrico dito po sa SMNI. Yes, magandang umaga, Jason and Abner. Magandang umaga po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Opo, ma'am, kamusta po yung ating response, relief efforts po? 5 magkakasunod po ito ng bagyo at pinakahuling nga rito ay itong paghagupit ni Bagyong Pipito. Yes, ASEC? Yes, nagpapatuloy po ang Department of Social Welfare and Development sa pag-augment ng mga resources ng mga local government units. Sa katunayan, kahapon, for Bicol Region alone, nakapagpahatid tayo ng mga 75,000 na family food packs as augmentation or reinforcement doon sa nakapreposition na around 100,000 family food packs dyan po sa Bicol Region. Gayon din po, noong pong kasing, nais ko lang bang banggitin, noong po kasing November 15, yung mga nakapreposition natin na goods sa Region 5 ay nasa around 95,000. So, nung Friday, Saturday, and Sunday, nagpahatid tayo ng mga around 15,000 family food packs. Then kahapon nga po, karagdagan 75,000. Kahapon, nandun si Secretary Rex Gatchalian sa Virac, Catanduanes, and inassure niya po ang provincial government na while we have 10,000 preposition goods in Catanduanes, magpapadala tayo ng karagdagang 45,000. Gayon din po, for the other regions like Region 1, 2, 3, 8, and the Cordillera Administrative Region, ongoing din po yung pagre-release natin ng mga family food packs. Sa katunayan, if we will include Region 5 now in the report, nasa mahigit 400,000 family food packs yung na-release na po natin sa mga regions na ito as part of our response for affected by Nika, Ophel, and Pepito. Nasa mahigit 125 million pesos worth of humanitarian assistance na yung ating pong naipahatid. And sabi ko nga, patuloy po tayo na tumutulong sa mga local government units as we speak. Ongoing yung load ng mga family food packs sa mga transporters natin dito sa ating National Resource Operations Center sa Pasay para ma-dispatch dito sa mga karagdag at sa mga naapektuhan po ng mga lugar. Opo, ma'am, clarify ko lang po. Pag, halimbawa, kasi dito sa NDRRMC meron silang mga situational report, sinasabi nila ilan po yung mga affected na mga individuals, kaya rin po meron kayong mga talaan din sa mga affected individuals. Automatic ba na kung sila ay affected individuals or families, makakandanggap sila ng ayuda mula sa DSWD? Well, doon sa mga affected na mga na mga affected na mga pamilya o individual, of course, meron tayong yung may mga napaprioritize natin, yung pong pinakamahihirap, the vulnerable and the marginalized, because of course under our social protection plan, sila po yung ating pinaka-focus, and alam naman natin na kapag may mga disasters or emergencies, lahat talaga naapektuhan, but this sector, yung mahirap nating mga kababayan, disproportionately suffer. Sila po yung pinaka talagang naapektuhan. Of course, it is the intent of the national government to assist everyone who is affected, but nabibigyan natin ng focus yung pong mga kababayan nating mahirap. And then if we have, of course, other resources, napapahatiran din natin naman ng tulong yung naman pong hindi kabilang sa sektor na yun. Opo. ASEC, ito pong mga naapektuhan, kasi 5 magkakasunod na bagyo ito and halos the same po yung mga lugar na apektado. So, ibig sabihin po, meron din pong mga pamilya na naapektuhan ng mga unang mga bagyo na posibleng makatanggap din ng ayuda dahil apektado rin po sila. Or
tinitingnan nyo, kahit na kung anumang bagyo ang nakaano sa kanila, basta nakita ninyo na sila'y naghihirap at kailangan nila ng tulong, bibigyan nyo ng DSWD ito? Yes, Advar, nag-overlap na nga no, yung ating response efforts dahil kung titignan mo yung trajectory nitong mga nagdaang bagyo, talagang halos iisa yung tinamaan, Region 1, Region 2. In fact, Advar, nung nagre-respond pa lang tayo ng mga naapektuhan ni Nika at ni Ophel, nag-prepare na rin tayo para sa mga maapektuhan ng bagyong Pipito. Lalong-lalo na po sa Cagayan, Isabela, and then Quirino, and then the Aurora province. But yeah, ang DSWD naman po, minomonitor din kasi yung mga nasa evacuation centers, yung ating mga internally displaced persons. So nakikita po natin that they have been in the evacuation centers since Nika response. Tinutulungan pa rin po natin. That's how we augment the resources of the local government unit. Dahil nga nananatili pa rin po sila sa mga evacuation centers or outside evacuation centers, patuloy po tayong nagpapahatid ng tulong sa mga local government units. Samantala, ito pong inaprobahan na 5 billion pesos, ma'am, na AIX para sa DSWD. Ito ba'y ibabahagi agad-agad? Naaprobahan na ito ng DBM kahapon nata ito. Yes, of course, we're very grateful na meron sa DBM na meron na nga po uling nirelease na karagdagang pondo para sa implementation ng assistance to individuals in crisis situation. Alam naman po natin na araw-araw marami pong lumalapit sa ating pong mga tanggapan, not only at the central office but also at our field offices, yung mga in crisis po ng mga kababayan natin. Tinutulungan naman po natin sila. Subject of course to the assessment of our social workers and depende rin doon sa inilalapit po na tulong. For disaster-affected families, yes, so we are also extending cash relief assistance under this particular program. And also, kapag may mga nasaktan po na mga kababayan natin or meron pong mga pamilya, family members na pumusay, bunsod na sa mga naging epekto ng mga nagdaang bagyo na ito, nagpapahatid din po tayo ng tulong under this assistance to individuals in crisis situation program. Asek, magandang umaga. Si Jason po ito. Asek, ilang bagyo na po ang nagdaan this November. Sa ngayon po ba ay sapat yung tulong na ibibigay po natin sa mga residenteng apektado po ng bagyo at aabot pa ito sa hanggat may mga residente pong nangangailangan? Tama po kayo. Ang national stockpile ng DSWD o ito yung mga family food packs na nakapreposition sa iba't ibang panig po ng ating bansa sa mga regional warehouses natin, yung mga spokes and last miles, nasa mahigit 1.3 million food packs. Gayun din po, last week we were able to get a replenishment of our quick response fund in the amount of 875,000. So that enabled the department to procure additional welfare goods or raw materials na gagamitin po natin sa pag-produce ng mga family food packs. That fund also enabled us to draw down additional pre-pack items from our existing framework agreements with private manufacturers and retailers. So nako-complement yung pinoproduce ng ating mga major production hubs. So in that manner, nakakapaghanda si DSWD para sa ano pa pong mga extreme weather events, disasters, or emergencies while we are still responding to those who have been affected by the previous typhoons. Asek, maliban po sa food packs at sa mga financial assistance, ano pa po ba yung mga programa na pwede pong i-avail ng mga residente po, especially itong mga naapektuhan po ng bagyo? Tanong ko lang din po, meron rin po ba tayong assistance para po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasira po ang mga kabahayan? Dahil marami po sa ating mga kababayan ngayon ay parang mananatili pa po sa mga evacuation centers dahil wala po silang mauuwian. Well, yes, for emergency shelter assistance, we'll have to defer to the DSUD dahil sila na po ang namamahala dyan. Meron na rin silang programa para sa mga pamilya whose houses have been totally or partially damaged. Ngayon po, DSWD is also extending cash relief assistance para rin po makatulong. Now, nasa response phase pa po kasi tayo. So, food and non-food item at mainom na tubig yung pong una nating na ipapahatid na tulong. But as we enter the early recovery phase, wherein
may naisasagawa na rapid damage assessment and needs analysis ang ating pong mga local partners. Nade-determine po natin ano yung mga karagdagang interventions na pwede pong ipahatid ng DSWD. It could be in the form of cash for work or emergency cash transfer, but there are certain mechanism or trigger mechanisms that must be in place for us to implement this. Kagaya po ng declaration ng state of calamity, nag-open na ba yung mga markets in those areas. So if these are already present, DSWD can implement such programs wherein magpo-provide din tayo ng financial assistance and conditional cash transfers para matulungan din yung ating mga kababayan natin in their early recovery and support of contribute sa kanila pong sa pag-restore ng kanilang normal psychosocial functioning. Ma'am, kaugnay pa rin po dito sa ongoing na relief operations ng DSWD, may paalala po tayo sa mga politiko na dapat hindi na po politika itong pamamahagi po ng tulong sa ating mga residente. Paano po natin matitiyak na wala pong, hindi po ito mangyayari, lalo na dito sa mga lugar na apektado po ng bagyo? At meron na po rin po ba tayong na-monitor o natanggap po ng mga reports na may mga residente po na hindi nakakatanggap ng ayuda dahil po ay napupolitika? Wala, unang-una nais nating banggitin na yung mga family food packs po ng DSWD ay dapat po hindi maripak, hindi mabuksan, hindi po dapat matamper, hindi lagyan ng mga stickers o mga pangalan to misrepresent kung kanino nanggaling yung pong mga food packs. In fact, sa mga food packs natin, kung mapapansin nyo, merong warning print doon na sinasabing hindi dapat ito ibenta, hindi rin dapat nga i-repack, i-substitute or replace yung mga laman ng family food packs dahil ito ay pinagbabawal alinsunod po sa Republic Act number 10121 or yung Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. So pag mga ganito pong mga cases na nalalaman yung publiko na riniripak, ipagpaalam lamang po sa DSWD so we could initiate investigation and refer the matter as may be appropriate to the DILG. Sa kasalukuyan, wala pa naman po tayong formal na reklamo na natatanggap hinggil nga po sa mga sinasabi na repacking or pagtatamper ng mga family food pack. But we would like to take this opportunity to remind yung pong ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga disaster-affected families and individuals na dapat buo po yung matanggap yung mga family food packs na ipinapaabot ng DSW. Ang bukod po dito sa paalala po natin na bawal i-repack yung mga ipinamibigay po natin ng mga food packs para sa mga residente. How about yung mga politiko po na mahilig na nilalagay yung mga pagmumukha nila, yung mga pangalan nila sa mga posters, tapos sasabihin na parang galing sa kanila ang ayuda in partnership with DSWD. Pero ang totoo naman po ay galing po talaga sa DSWD yung tulong. Ano po yung paalala po natin sa mga nasa gobyerno po na ginagawa po ito? Actually, DSWD po, we really value yung pong partnership natin with our partners. Malaki po ang naitutulong ng ating mga local officials sa pag-distribute ng mga family food packs, non-food items, and other forms of assistance to all disaster-affected families and individuals. Sana nga po, ito po nga pagpapahatid natin ng tulong ay hindi po mahaluhan ng mga ibang mga factors that would be detrimental, of course, to disaster-affected families and individuals. So, sana mag-focus na lamang po tayo sa pagpapahatid ng tulong sa ating mga kababayan dahil yung pong pag-provide ng assistance ay wala naman pong kinikilalang politika. Opo, Asek, panghuli na lang po si Admar po ito. Ito po bang mga bigas na binibigay natin, na binibigay na ayuda ng DSWD, galing po ba ito binibili po ba ito sa NFA, Asek? Tama po kayo dyan, Sir Edmar. Ang DSWD ay kumukuha po mula sa NFA ng mga bigas na idinalagay
sa Opo. ating pong mga food packs. Opo, kasi so ibig sabihin ito yung mga local talaga na mga klase din na bigas na binibili ng NFA sa mga sa mga kababayan nating mga magsasaka. Pero paano po 'yan for next year po? Dahil nababanggit nga na dahil sa sunod-sunod dito ng mga bagyo apektado yung production ng palay po para po sa taong ito na possible hanggang next year yung epekto nito ay abot hanggang next year. Ano po yung contingency naman ng DSWD rito? Kukuha po kayo sa mga imported? Well, for the procurement of rice for our family food packs, Admar, of course, ang unang-una talagang source is the National Food Authority. Now, kung hindi po sufficient yung supply ng NFA, nag-i-issue po sila ng waiver. Ibig po sabihin, sinisertifikan nila na hindi po mai-supply nga yung pangangailangan ng DSWD. And using that waiver, maaari po kaming mag-procure, wala naman po sa commercial market po natin. Maraming salamat po, ASEC, sa inyong oras at panahon sa ulitin po. Ingat po kayo.